أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So lahat ng papuri at pasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay patuloy pumupuri at nagpapasalamat kay Allah sa mga pagkakataon na binibigyan tayo ng taufik, ng gabay, makaupo sa mga ganitong pagtitipon kung saan pinakamainam na pagtitipon na kung saan ang pinag-aaralan ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. So patuloy tayo sa ating pagbibigay meaning ng Quran at nandito na tayo sa Surah Al-Mursalat. Mursalat. Ang mursalat, ang ibig sabihin ng mursalat, ito yung pinapadala. So ang mga ulama, ano ba yung tinutukoy dito? Dalawa yung ng mga ulama, hangin o yung mga anghel. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal mursalati urfa. Dito kay kitab ni Abdul Latif na ito, Eduardo, sa kanya, ang tinutukoy ng mursalat ay hangin. Sumumpa Allah subhanahu wa ta'ala sa hangin na ipinapadala. Sabi dito, si Allah subhanahu wa ta'ala nanumpa sa hangin na ipaparating sa unahan ng pagbukso. Hangin, ibig sabihin sumumpa Allah subhanahu wa ta'ala ay tulad ng mga ibang mga mga sura. Allah subhanahu wa ta'ala sumusumpa sa iba't ibang mga bagay, anumang nilalang. Ito ay napag-usapan na natin, ay nasabi na natin, ay pwede sa Allah subhanahu wa ta'ala na sumumpa siya sa anuman, sinuman, kanino man. Pero yung tao, kapag sumumpa tayo, hindi pwede sa iba, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fal-asifati asfa. At ganun din nanumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa hangin na marahas na umihip. Ibig sabihin ito tulad ng mga bagyo, mga malakas. Tulad ng mga nakaraan lang. Ayan ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pati yung mga bagyo, kung tayo, mga Muslim, naniniwala ang lahat ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pati yung mga bagyo. Dumaan sa atin, halos nasira yung natin. Kaya nga pinagbabawal yung murahin ng mga hangin o yung mga yan. Dahil sino ang gumagawa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, kapag may malakas hangin, ano ang panalangin natin? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Ibig sabihin na pag dumarating mga umiihip yung malakas na hangin, pinapanalangin, tinuro ang propeta. Ya Allah, ako ay humihingi sa kabutihan ng dala ng hangin na ito. Mabuting hangin ito at ako ay nagpapakop na ilayo mo. Ilayo mo sa akin ang kasamaan ng hangin na ito, ang kasamaan dala ng hangin. May panalangin. Di ba kung may nanalangin sa atin ng gano'n? Nung umihip si Bagyong Uwan. Pero mayroon sa Hisnul Muslim. Yung Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma fiha. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَّاشِرَاتِ نَشْرًا. At si Allah subhanahu wa ta'ala nanumpa sa hangin na nagsisipagkalat ng mga ulap at ulan. So dito sa kanya talaga lahat ito. Ganon din ang mga ulama, sabihin lahat ito ang sinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala yung hangin. Ganon din sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala yung hangin, dahil sa hangin, di ba, yung mga ulap ay nakakalat. Kasi iba-iba kasi mga hangin. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fal-fariqati farqa. Si Allah subhanahu wa ta'ala numpa sa mga talata sa Quran na nagbubukod sa wasto at mali. Sabihin, Sumumpang Allah subhanahu wa ta'ala kung ito ay
sabi ng mga anghel, na kung saan ay inihiwalay nila yung tama at mali. Parka, ibig sabihin naghihiwalay, parka. Ganon din sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala, falmulkiyati dhikra. Sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel na nagdadala ng kapahayagan sa mga sugo. Ibig sabihin ito yung, di ba yung mga anghel, lalo na yung anghel Jibril alayhis salam, siya yung nagdadala ng mga mensahe, mga paalala, dhikra, paalala, mensahe sa mga anghel. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala sumumpa sa mga ito. Alam natin na kapag sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay-bagay, mayroon siyang gustong patutuhanan. Kaya sabi niya, udran o nudra, bilang pagbibigay katarungan o babala. Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbibigay ng bakit binigyan ng pahayag, ang Quran pinapadala, para walang masabi yung mga tao. Wala silang maging uzur. Ang uzur yung alibay o dahilan. Dumating sa kanilang Islam, dumating ang mensahe ng Islam, dumating ang Quran, dumating ang mga propeta. Para hindi na sila makapagbigay ng uzur. Udran aw nudra. Ito yung purpose ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ano ang gustong patunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Innama tu'aduna lawaqi'. Ibig sabihin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang ipinangako sa inyo ay magaganap. Ibig sabihin, ano man sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay talaga mangyayari yan. Innama tu'adun, ipinangako yung sinabi niya. Kaya nga sa ibang aya sinabi ng sa Quran, Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Mi'ad ito si pangako. Hindi siya naninira ng pangako. Ano ang pangako niya? Pag maniwala ka sa Kanya, umawa ka ng mabuti, pangako niya makapasok sa paraiso. Yan ang mga pangako. Ganon din yung mga gumagawa ng kasalanan, mayroon din pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Na inabi ng Allah, ang lahat ng yan ay totoo mangyayari. Mangyayari at mangyayari talaga yan. Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. Kailan mangyari ito? Siyempre, mga pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mananampalataya at mga hindi mananampalataya. Kung sabi na simple araw ng paggunaw ng mundo, maggunaw mo ng mundo, mag-araw ng kabilang buhay. Kapag sabi niya, ang bituin ay mawala ng liwanag. Sabi ito, di ba, ang nujum, lahat ng, sabi nila, lahat ng kasama yung mga araw na dyan sa langit na yan, tinatawag yung nujum. Kung mawala na ang liwanag na yan, hindi lang mawala ang liwanag. Sa ibang mga aya, sabi na magka-bitak-bitak, magkawasak. Nawasak yung mga bituin, mga araw, lahat yan sira. Kaya kung kailan mangyari, ang pinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, mangyari kapag siyempre magunaw ang mundo. Mawala ang liwanag ng mga bituin. Wa idas sama'u furijat. Kapag sabi niya ang kalangitan ay mabiyak, nalansag-lansag. Ibig sabihin magkabiyak-biyak ang kalangitan na yan. Sa nakikita natin, yung nakikita lang, although yung pinakamalaking nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung arsh. Yun ang pinakamalaking nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa nakikita natin, ng mata natin, ang pinakamalaking nilikha, ang langit. Yan ang pinakamalaki. Kaya nga, marami sa Quran na inuutusan ng mga tao na tumingin sa kalangitan bilang patunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang karapat-dapat sambahin. Nabanggit na natin yung tawhid rububiyah, ang tawhid na pagpapakilala sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagbabanggit ng mga kakayahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang patunay na siya lang ang dapat sambahin. Parang sinasabi niya, ako ang lumikha ng kalangitan, na nakikita niyo ang laki ng kalangitan na yan, ako. Dahil ako ang nagbibigay ng rizki sa inyo, nagbiyaya. Ako ang gawa ng kalupaan, ng ganito ganyan,
Dahil ako lang ang gumawa niyan, ako rin ang dapat niyong sambahin. Yun ang gusto sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idal jibal nusifat. At kapag ang kabundukan ay gumuha at maging alabok. Alabok na dito. Ang jibal na yan, nasfa. Ubusyatil jibalu basa. Sa ibang aya. Sabi talaga, madurog yan. Sa ibang akuan, yung sasama na sa hangin. Magkadurog-durog ang kabundukan. Kabundukan, siya naman yung nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na matibay. Sa matibay, mayroon ba bang titibay sa bundok? Yan ang pinakamatibay. Yung kabundukan. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idhar rusulu uqitat. At kapag ang mga sugo ay tipunin sa takdang oras. Siyempre yung mga sugo, siyempre, ipunin siya ng Allah. Buhay muli at ang mga sugo pagdating sa kabilang buhay, ay nandoon din yung mga, nila, yung tagasunod, ang umma nila. Lalong-lalo si Rasul Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darating din ang araw na ito. Wa idhar rusul uqitat. Di ay yawmin ujilat. Para sa ano ba ang araw na ibinibili ni Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit ito ipinagpaliban pa? Ibig sabihin, dapat mangyari ito yung araw na ito. Kailan yung pangako na mangyayari, kailan yung mga rusul na kailan yung oras ng pag-ipon sa mga rusul, sa mga sugo, sa mga tao, kailan ito? Para saan? Bakit ito buha? Bakit ito mangyari? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, liyawmin fasal. Para sa araw ng pag-distinguish o yung paghihiwalay. Pag-ihiwalay ng Muslim at saka hindi Muslim. Para doon. Ang lahat ng ito, pangako na ito, ang lahat ng mga sugo nito para sa araw na kung saan hiwalayin na sila. Ang sumunod sa Islam, ang nag-Muslim at saka mga hindi Muslim. Wala na doon. Wala nang kamag-anak doon. Kaya nga ang sinabi ng Quran sa ibang ayaw, maya perrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, yung tatakasan ng isang tao, yung kapatid niya, tatay niya, anak niya, lahat. Itatakasan niya. Kanya-kanya dito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma adraka ma yawmul fasal. Ano ba yung araw ng paghihiwalay nito? Ano yung pagkaintindi mo ya Muhammad? Sa araw ng paghihiwalay ng Muslim at saka yung di Muslim, ang mabuti at saka yung masama. Anong pagkalam mo, sabi niya? Ya Muhammad. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung araw na maraming hindi pinapaniwalaan ng hindi mananampalataya, lalong-lalo na yung mga Quraysh ng panahon noon, lahat sa panahon natin ngayon. Hindi nila pinapaniwalaan. May mga tao na hindi naniniwala sa kabilang buhay. Mayroong mga tao, lalong-lalo nung ibinaba ang Quran, na hindi pinapaniwalaan. Totoo kaya yan, sabi niya, mayroong ganyan, ihiwalay yung Muslim at hindi Muslim, yung mabuti at mayroon kaya sabi na, di ba? Yung ammayata sa alun, di ba? Yung ammayata sa alun, anin na ba iladin? Aladina hum fihi mukhtalifun. Yun, na hindi sila pinapaniwalaan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niyo pinapaniwalaan ng Quran. Hindi kayo naniniwala sa kabilang buhay. Alam nuhlikal awwalin. Hindi ba sabi niya na hindi niyo ba nakita o hindi niyo ba narinig ang mga kwento ng pinarusahan namin ng mga nauna sa inyo? Talaga kahit yung mga Kristyano, alam nila yung mga kwento ni na Noah, di ba? Pinarusahan yung mga hindi naniniwala, di ba? Meron sa Christian, meron yan. Yung si Firaun, di ba? Si Naparua, sino pa ba yung mga kwento nila? Mayroon din sa kanila. Yan ang mga si Moises. Mayroon din sa kanila si Lot, no? Si yung lalaki, gusto niyang lalaki. Yung Sodom. Sodom. Yung lugar Sodom. Yan sa
nandyan sa Jordan ngayon. Ang Sodom, ang kaum ni Lot, yung lugar na nangyari kay Lot, yung sa Jordan. Yung ngayon, yung dagat ngayon, Dead Sea tinatawag. Yung Dead Sea na lulutang mo yung tao. Di ba, yung normal na dagat dito, pinulubog yung tao. Doon sa lugar na yun, kahit tumalon ka, kahit hindi ka marunong lumangoy, hindi ka umano. Ano ba balita yan? Yan ang Dead Sea ngayon. Yan ang go. So, ito, sa mga Christian ay, napaano nila ito? Alam nila yung kwento nito. So, hindi niyo ba narinig, hindi niyo ba nabalitaan na pinarusahan namin ang mga sumusuway, gumagawa ng kasalanan na mga nauna sa inyo? Diba? Alam no hulikil awwalin. Summa nutbi'uhumul akhirin. Ganun din sabi niya, yung mga sumunod sa kanila, ibig sabihin yung awwalin, maaari yung mga nauna, pati sabi niya yung mga ngayon, yung sumunod sa kanila, yung mga nauna, halimbawa kung ang nauna si Noah pinarusahan ng tubig, namatay lahat ang hindi naniwala. Kasi sumasamba na sila sa ribulto. Yan ang kasalanan nila. Iwan ko kung mayroon sa Biblia yung si Shuaib, biniyo ko lang kung si Shuaib. Yung si Shuaib naman yung timbangan. Hindi naman nila inaayos yung timbangan. Yung gusto nila, kapag silang bibili, kumpleto. Yung mutafifin, kapag silang magbibinta, kinukulangan nilang timbangan. Kasi sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, ayusin niyo yung pagtimbang ninyo. So yung ginagawa nilang kasamaan, pinarusaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos yun, sunod-sunod. Yung pagkatapos na unas, may mga iba, pinarusaan din. Si Tiwa, kung mayroon yung propeta Abraham sa kanila, si Ibrahim. Si Namrud, mayroon din Namrud? Namrud mayroon. Mayroon din tingnan Namrud. Kasi hindi ko kabisado yung Biblia, pero yung Quran, nabanggit sa Quran si Namrud, na nagsabi na siya ay Diyos. Ay hinamon niya yung Panginoon ni Ibrahim a.s. Pinarusahan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba sabi na? Hindi ba? Kung baga ito yung tanong, kasi tanong ito, hindi ba namin na pinarusahan ng mga nauna sa inyo at ganun din ang sumunod sa kanila? Ang tanong, alam mo na yung sagot, na talaga nangyari. Di ba yung tanong parang, actually sabi niya, litakrir. Ang tawag dito, yung sualo litakrir. Yung para ipano lang sa'yo. Ipaalala, tapos ikaw talaga, totoo yun nangyari. Totoo yun nangyari. Yun. Summanot bi'umul akhirin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos kadhalika naf'alu bil mujrimin. Ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang gagawin namin sa mga masasama. Mujrim. Ang mujrim, ano yung Tagalog niya, no? Kaya sa ganito namin, pakikitunguhan ang mga makasalanan, walang pananalig, pagsamba sa Diyos ang kriminal. Mujrim, mga kriminal, mga gumagawa ng kasalanan. Kadhalika naf'alu bil mujrimin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din. Kaya ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Huwag niyong sabi niya isipin, kailanman, kasi may tawkid. Wala tahsabanna. May nunod tawkid. Sabi niya, huwag ninyong kailanman na isipin o akalain ang Allah subhanahu wa ta'ala pinapabayaan ang mga gumagawa ng kasalanan. Nakita mo gumagawa ng kasalanan, bakit sabi mo hindi pinaparusahan ni Allah? Halimbawa, yung mga pumapatay doon sa Palestine, nagpapatay yung mga bawalang batang. So, pumasok ba sa isip natin, bakit pinapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit? Bakit ito? Di ba? Maaari sa Allah subhanahu wa ta'ala na parusahan sila agad. Patayin sila. Kung anong gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, maaari. Pero bakit binibigyan ng Allah subhanahu ng palugin? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito lang. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalim. Huwag ninyong isipin kailanman na pinabayaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Ibig sabihin, hindi sila, parang pinapabayaan sila gumawa ng ganyan. Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Ang pagpapaliban lang sa kanila, hindi sila pinaparusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para doon sila sa araw ng pagkabilang buhay, doon sila paparusahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipunin hindi mo, kaya panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilan sa mga pinaparusahan, yung mga Sumayya, yung Sibat, natay sa pamagitan ng Sibat, si Yasir ba yun? Yasir yung kabayo, alam mo yung kinalian sa dalawang paa, tapos yung pinatakbo yung kabayo magkabilang, nahati siya sa dalawa. Ganun ang mga parusa ng ano. Kaya nga sabi ng mga sahaba sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon, bakit sabi na hindi ka na manalangin, ya Rasulullah, hindi ka manalangin? Na parusaan yung mga yan. Hindi ka panalangin, ya Rasulullah, bakit hindi ka pa manalangin na parusaan yung mga yan, ang paparusa sa mga Muslim? Yung ginagawa natin Bilal, binibilad sa init ng araw, dinadagdagan ng bato, nilalatigo pa. Yung mga iba pa na, marami pa, hindi lang si Bilal. Sinakabab yun, yung iniihaw. Ihawin. Kaya nga, nung nagpakita na sila ng yung pinagdaanan nila, si Khabab tinanggal lang ang damit, nasunog yung likod. Inihaw siya ng amo niya. Ano yung mga pinagdaanan? Bakit di ka pumanalangin? Anong sinabi ng nalangin bang propeta? Sabi na, kung nalangin ang propeta, mamamatay na yung mga yun. Kasi katanggap-tanggap ang panalangin ng propeta. Pero hindi ganun. Sabi ng propeta, binanggit lang sa kanila, mayroon pa sabi na matindi sa mga nauna sa inyo. Mayroon sa kanila, sa mga nauna sa inyo, ay nilalagari, hinahati sa dalawa. Pero sabi na hindi pa rin sila, hindi nila iniiwan ng Islam. Sa kabila ng ganun na lagariin ka, yung ashabul ukhdud, yung sinusunog. Mayroon pa yung kumukulong mantika, tinapon sa kumukulong mantika, hindi sila sumusurinder. Ganun sila kasipag. Yung panahon ni Musa alayhis salam, yung mga magician, naniwala kay Musa alayhis salam. Anong ginawa sa kanila? Itinali sa puno ng dates, palmera. Tapos pinagpuputol yung kanan paa, kaliwang kamay. Hanggat mamatay. Ganun katindi. Pero hindi nila sinurindi lang Islam. Hindi nila sabi na, hindi na ako. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, gumagawa ng kasalanan, pabayaan mo. Pinagpapaliban lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pabayaan mo. Kaya sabi na, ano yun? Wa akidu kaida, amhilhum ruwaida. Amhilhum ruwaida. Ibig pagbigyan mo sila, palugit niya Muhammad. Sabi ng Allah, pangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganun din. Sa mga gumagawa ng kasalanan, paparusahan din namin sila. Ipapahamak din namin sila. Tingnan nyo na lang. Alam mo yung mga pumapatay ng mga sibilyan, mga yung noon, naibalita noon, yung sa Rohingya ba yun? Parang Rohingya yung pinagpapatay ng mga Muslim doon. Kalimutan ko yung anong bansa yun. Tapos naibalita, nakulong din yung president na yun. Ngayon yung mga gumira sa Iraq nung panahon, naibalita na yun, yung namatay rin na kailan lang. Nakamatay sa pamagitan ng cancer. Bago sila mamatay, paparusan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makikita mo rin. Tingnan niyo na lang anong mangyari sa mga tao na gumagawa ng kasalanan bago mamatay. May papakita yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hintayin lang natin. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wailu yawma idhil lil mukadzibin. Kasawian o parusa sa mga silang hindi maniniwala sa sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi nila paniwalaan yun. Yung mga ganon na sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ganon din ang gagawin namin sa mga gumagawa ng kasalanan, kasawian, parusa sa kanila. Pagkatapos sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam nakhluqkum min ma'in mahin, hindi ba kayo nilikha namin mula sa
katas na walang halaga, walang saysay. Tingnan mo. Pagkatapos yung binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinaalala naman, ilang beses na ito, no, yung saan ba nanggaling ang tao? Ito naman binanggit. Ito, tanong, tulad ng unang tanong din, tanong litakrir. Ibig sabihin, tanong, na alam mo naman yung sagot na totoo. Sabi na, hindi ba namin kayong nilikha mula sa tubig na walang halaga? Alam nakhlukum mimma. Ma dito yung similya. Mimmain. Mahin, ang mahin, walang halaga. Walang halaga. Walang halaga naman. Tingnan mo yung amoy. Diba? Kung tumalsik sa katawan mo, gusto mo ba? Hugas ka? Yung similya? Diba? Nang didiri ka? Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ba namin kayo nilikha mula sa diyan? Ang tao, sabi ng mga ulama, nilikha, lumabas mula sa daanan ng dumi. Diba sa tayo, yung sibilan, mula sa daanan ng dumi. Ganun din sabi na, noong ipinanganak sila, lumabas sa mundong ito, daanan din ng dumi. Walang saysay kayo, wala kayong halaga. Hindi ba sabi niya kayo? Magyabang-yabang kayo? Hindi kayo maniwala sa sinasabi ng Quran? Magmataas kayo kasi hindi maniniwala sa katotohanan pagyayabang. Di ba? Dalawa ang klase ng pagyayabang. Yung hindi tanggapin ang katotohanan, pangalawa yung minamaliit mo yung kapwa mo. Yan lang ang pagyayabang. Wala nang iba. Yung magsuot ka ng damit na magpurma-purma ka dyan, magkutsi-kutsi ka ng mga artist, ganyan, magbagong pintura, hindi yan pagyayabang. Hindi yan pagyayabang. Magbili ka ng mga milyon na sasakyan dyan, hindi yan pagyayabang. Hindi yan pagyayabang. Ang magyayabang lang, kung minamaliit mo na yung kapwa mo. Doon papasok yung yabang. Tapos hindi ka tumanggap ng katotohanan, yan lang ang yabang. Yan, kapag mayroon ka, hindi ka makapasok sa paraiso. Pero yung bibili ka ng mga sasakyan, bahay, lupa, o naman dyan, ipakita mo, damit na, yung mga Levi's na yung mga buhaya, may buhaya pa ba? O yung Lacoste, no? Wala namang problema yan. Pero yung Lacoste, problema mo yan, hindi ka nice kasi may picture yan, maaari. Diba? Kasi hindi ka nice, makruhang may damit tayo na may mga buhaya-buhaya dyan. Maganda yung plane. So, hindi yan, Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Paja'alnahu fi qararin makin. Yung similya na yun, nilagay namin, sabi na sa, yung ovary ba yan yung tawag doon sa pinaglalagyan ng doon sa ovary, yung sinapupunan na yun. Tapos manatili siya doon, fi qararin makin. Manatili doon, di ba? Ilang buwan yan? 9 months ba yan? 9 months o 10 months? 9 to 10, no? Parang pag first baby ata, 10, tama ko? Hindi ko kabisado kasi mga 10 kapag first baby? O 9 pa rin? 9. Ang mahalaga, sabi dito, fi qararin makin, mag-stay doon. Mag-stay sila doon. Di ba yung procedure mula sa similya, tapos maging makumpa, yung kumpo, tapos maging pakapal-kapal, tapos yun ang sinasabi. Fi qararin makin. Sinabi ng Tagalog, at inilagay namin ito sa ligtas na himlayan. Ligtas na himlayan bang ginamit, no? Na matibay, na nakatatag, alalawang baga ang sinapupunan ng ina. Yung ovary, no? Yung sinapupunan ng ina. Ayun, nilagay kayo doon. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ila qadarin ma'lum. Sa nakatakdang panahon, ibig sabihin, may panahon, di ba magdumaki na, yung talaga walang lalabas sa kay bata. Yung ipapanganak talaga, di ba? Kapag may darating yung panahon ng panganganak, ayun na, lalabas na tayo. Lalabas na yung bata. Ayun, tayo na ito. Lumabas tayo. Yun, sinabi ng Quran. Fakadarna pani'mal qadirun. At kami ang nag-ayos. Tingnan mo, sabi ng Allah subhanahu, pinapalala. Kami ang nag-ayos sa inyo. Nung kayo ay sinapupunan ng yung mga magulang nanay, fakadarna pani'mal qadirun. Pinahusay namin, inayos namin. Paglabas niyo, hindi kayo yung mga pilay. Di ba may mga lumalabas naman?
Ganun. Pero bira na yung mga ganun, no? Hindi kayo mga bungi, yung anong, sungi ba yung tawag mo? Sungi. Bungi ba yung tawag? Ha? Yung mga biyak yung ano, no? Ay, hindi ko ganun. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inayos namin kayo. Inayos. Although yung mga nangyayari yung mga ganun, may nangyari sa mga nanay, no, na dapa, nung silip na, di ba may mga ganun? Pero yung original talaga, inayos sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung pasawaha. Ayan. Sabi niya, فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُ وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Sabi niya, kasawian, parusa, sa mga hindi naniniwala. Yung mga balita na ganun, sabi ng Allah subhanahu, kami ganito, ganyan. Yung mga hindi maniniwala doon, kasawian, parusa sa kanila. Parusa sa kanila. Wail, ang wail, parusa, kapahamakan, impyerno, sa mga hindi naniniwala. Kasi, alam mo yung mga iba naman, hindi naman paniwala yung binabanggit ng Quran na ganito sabi ng gawin. Pero yung science, maniwala na yung science, di ba? Yung mga science, base na sa pag-aaral nila. Pero nauna yung Quran. Bago lumabas yung mga science yan, ang Quran at saka yung hadis nauna na. Kung paano nilikha ang tao. Kaya walang-wala yung mga science na yan. Alam niyo, kaya nga ang Quran, kung titingnan natin ito yung Quran, sinabi ng Allah sa Quran, Alif Lam Mim, Dhalikal Kitab. Dhalikal Kitab. Sinabi ng Quran, Dhalikal Kitab. Ang ibig sabihin ng Dhalika, kung i-Arabic mo, yun sabi ng kitab. Bakit ang ginamit yun? Pangmalayuan. Kung sa English, that. Ang that, di ba pag malayo? Pang malayo. Pero yung Quran dito, hawak natin na ito. Dapat, ito. Kaya nga, 4 na beses na binanggit ang Quran, ang binanggit niya, hada. Ang hada this. Inna hadal Quran. Inna hadal Quran. Ibig sabihin ng Quran ito. Ito sabi niya ang Quran. Ito yung Quran na tinutukoy. So bakit dito sa Dhalikal Kitab? Hindi siya yung Quran yung ano dito. Yun sabi ng kitab. Yun ang kitab. Dahil ang Quran, halimbawa ito yung halimbawa, yung paglikha sa tao. Hindi mo ito, yan na rin nabanggit sa Quran. Nabinggit sa Quran, nadal Quran. Pero hindi mo maiintindihan kung hindi ka pa magbasa ng ibang kitab patungkol sa ng tao. Ibig sabihin, kung hindi mo pag-aralan yung science, hindi maging malinaw pa yung dito. Naintindihan yung Dhalikal Kitab. Kitab, ang Quran na yan, na bakit yun? Dahil hindi lang yan. Para maunawaan mo yan, kailangan mo ba ng kitab? Yun ang kitab. Kaya yun. Kaya yung binanggit yun. Hindi ito. Naintindihan yung bakit yun, hindi ito ang ginamit. Kasi ibig sabihin, ang kitab, ang Quran, meron na dito. Pero hindi siya detalye. Kailangan mo pa ng kitab. Para maintindihan mo pa yung Quran. Marami binanggit ng Quran. Halimbawa yung pag-ikot ng mga yung araw bakit nag-araw naggagabi. Binanggit ng Quran, sabi niya pumapasok yung gabi sa araw, yung araw sa gabi. Di ba? Mga ganyan lang. Pero kailangan mo mag-aaral ng mga iba pa para maintindihan mo pa yun. Kaya Dhalikal Kitab. Pero kung Quran ang tinutukoy, hada. 4 na beses na binanggit ang Quran sa inna hadal Quran. Quran ito na. Pero dito na tayo, balik tayo dito. Hindi malalalay tayo doon. Kasi kung palayuan ba dito na, alam naj'alil arda kifata. Sabi ng Allah subhanahu, hindi baga namin ginawa ang kalupaan na lalagyan. Ang lupa, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalagyan natin. Titirahan natin. Di ba tama? Alam mo yung titira sa lupa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ahya wa amwata. Buhay at saka patay. Saan nakatira yung patay?
Sa lupa. Saan nakatira ang buhay? Sa lupa din. Ang buhay na dito sa ibabaw. Ang patay sa ilalim ng lupa. Pero kaya sabi ng Allah, hindi ba namin ginawa ang lupa tirahan ng buhay at ang patay? Mamamatay man kayo, nakatira pa rin kayo sa lupa. Di na mo? Yung patay, saan sila nakatira sa lupa? Sa ilalim lang ng lupa, pero nasa lupa pa rin. Kahit yung kahit yung mga hindi Muslim, mga Christian, nasa lupa pa rin. Ay, hindi, pala yung iba yung libing nila, no? Si babaw pala sila, no? Pero yung usapan nito sa Islam, natin. Si iba kasi yung libing ng mga Christian, nasa ibabaw na, no? Hindi sila sa ng lupa. Pero yung yung sa atin, pero mayroon namang Kristiyano sa ilalim talaga ng lupa. Sa ilalim, tulad ng, ito yung mga forest lake, libingan yan. Doon sa Dagupan, yung eternal garden sa loob din ng lupa. Diba sa loob din ng lupa sila? Pero ano pa man, ang sinabi ng Quran, ang lupa, tirahan ng buhay, tirahan ng patay. Hindi ba sabi na ginawa namin? وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتِ وَاسْقَيْنَاهُمْ مَاءً فُرَاتًا. At ganun din sabi niya, diyan, ginawa namin, diyan sa lupa. Dito sa lupa, mayroon sabi niya mga kabundukan na napakatibay. Alam mo, tingnan nyo. Although, yung ibang mga ibang mga tao na hindi naniniwala yung bundok magpapahina ng ng bagyo. Di ba? May naniniwala, no? Pero, ang Sierra Madre. Sierra Madre sabi niya, di ba ang tibay ng Sierra Madre? Yung bundok na Sierra Madre na yan. Dahil yan ang protection natin. Sa tibay niya, protection din natin sa bagyo. Hindi ba sabi na, tingnan mo? Ginawa namin, sabi ng kabundukan, na napakatibay. At ginawa din namin kayo, sabi niya, pinainom namin kayo mula sa tubig na, ano ba yung tawag sa tubig? Tabang? Ano ba yan? Tubig na tabang. Tubig na tabang bang ininom? Tingnan natin kung anong ginawa dito. At nagtatag dito ng mataas na bundok at naggawad sa inyo ng malinamnam na tubig. Malinamnam ko lang ginamit dito. Malinamnam na tubig. Tubig na mainom. Ang malaga yung tubig mainom. Binigyan namin kayo ng tubig na mainom. Imagine kung hindi tayo binigyan ng tubig mainom. Alam niyo ba yung tubig? Ang tubig ang tubig kapag umulan, mag-stuck lang siya sa loob sa ilalim ng lupa. Hindi siya yung papasok doon sa kailaliman. Dahil kapag pumasok yan, yung deep well, hindi nila maabot yan. Nandyan lang. Igistatin na mo. Kung maghukay ka, nandyan din yung tubig. Nakita ninyo? Kung ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, pag ulan, inabsorb hanggang sa dulo-dulo, hindi natin maabot. May mainom tayo? Wala tayong mainom. Walang purified water. Yung kahit ilang tubo na hindi mo na maabot. Tingnan mo din sa amin, isang tubo lang ba yun? Meron na. Isang tubo lang, mayroon na makakuha na ng tubig. Iwan ko dito sa inyo. Isang tubo rin ba yung mga dyan? Kasi ilog ito mga dalawa. Dalawa. Tingnan mo, kung ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinailalim na, hindi na pwede naman sa lupa. I-absorb hanggang sa dulo-dulo, hindi na natin mabot. Wala tayong mainom. Wala mainom ng tao. Pero, hindi ganyan ng Allah. Sabi na, askaynakum ma'an purata. At ang tubig malinamnam. Alam niyo ba yung tubig? Ang tubig walang lasa. Walang kulay. Napansin niyo yung tubig? Walang kulay. Nabanggit ko na ba ito? At walang lasa. May lasa ba yung tubig? Walang lasa yung tubig. Wala rin kulay. Wala rin kulay. Bakit? Dahil hindi lang tawang nangangailangan. Yung mga kuhan dyan, kapag nagkaroon ng kulay, mga nilalang na, yung color blind ba? Di ba may mga ganyan? Hindi makakita ng kuhan. Iba-iba yung nilalang. At hindi rin nilagyan ng lasa.
Para yung ano man nilalang, kasi nangangailangan ng tubig. Hindi lang yung tao. So, pag inom niya, walang lasa yan, pare-parehas. Kaya yan ang purpose. Bakit walang lasa? Walang kulay yung ano. Walang kulay ang tubig. Walang lasa walang lasa. Pero gamot yan. Ang tubig, waansal na sa ibang aya, maan tahura. Tahur. Di ba ano natin yung tahur? Maganda rin kasi yung tahur. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala yung tubig, tahur. Tahur. Alam niyo yung ibig sabihin ng tahur? Pag may nagkasakit, anong sasabihin natin? Tahur. Tahurun insyaallah. Ibig sabihin ng tahur na yun, maliban sa malinis ang meaning, gamot. Kaya nga sabi mo, tahurun insyaallah. Ibig sabihin, gamot insyaallah. Magamot ka insyaallah. Kasi yung tubig, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala minal tahura. Tahur ang binanggit. Kasi malinis at gamot yan. Kapag sumagit ang ulo mo, anong sabi ng uminom ka ng tubig? Alam mo, hindi lang yung tubig tabang ang gamot, pati yung dagat. Ang dagat, nung tinanong ang Rasul sallallahu alaihi wasallam tungkol sa dagat, sabi na, hillul maytatuhu tahur ma'uhu. Halal, sabi na yung anumang kahit patay na sa dagat at tahur. Ang ginamit yung tahur, sabi na yung tubig dagat. Ibig sabihin, pati yung tubig dagat, gamot. Kaya minsan, punta ka sa dagat. Kasi gamutin. Allahu Akbar. Ang Allah subhanahu yung original. Pero kung nagsubding ka na yan, na problema na yan. Iwan ko usapan na. Kaya nga, uminom ka ng tubig. Mababa na yung 8 baso, sabi nila, walang baso sa isang araw. Pero hindi yung juice, mga kung ano dyan, hindi yan yung advice. Dahil ang tubig ay gamot. Sabi ng Allah, binigyan namin kayo ng tubig na malinis, ganito, ganyan. Wailu yawmaidin lil mukadzibin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasawian, parusa sa mga hindi naniniwala sa ganun na pahayag ng Quran. Hindi natin makuha, no? Mahaba pa pala ito. Mahaba pa, no? Di balikan. Dugtungan pa natin? Kasi mahaba kasi yung sura rin ito, no? Di ba at least yung wailu yawma idhil lil mukadzibin. Magkuha pati ng mga ilan. Baka yung gutom na yung mga makakakaya naman siya, no? Pero mag-isa lang tayo, no? Ituloy na lang natin sa susunod, no? Kasi ituloy na lang natin, brother, no? Ituloy na lang. Sino may tanong ba? Mahaba pa, no? Mahaba pa? Hindi natin talaga, hindi makaya. Sino may tanong? Yun, ang Allah subhanahu wa ta'ala talaga, binanggit niya ang lahat talaga nilikha na buhay sa tubig. Alam mo si Adam alayhis salam. Adam alayhis salam, nung siya inilikha, mayroon din kasamang tubig. Bakit? Lupa. Pagkatapos hinaluan ng tubig, naging putik pa siya mahulma. So, kailangan talaga ng tubig. Para mahulma. Pero tubig, hindi tubig dito, tubig doon. Kasi tulad ng sinabi ko na yung may tubig yan. 7 palapag na langit, 7 palapik na langit, tapos yan, Sidratul Muntaha, tubig yan, tapos yung kursi, tapos yung ars. Tapos si Allah subhanahu wa ta'ala nang ibabaw sa atas ng ars. Yan ang tubig. At karamihan ng nabubuhay nangangailangan ng tubig. Kahit ngayon sa sakyan, kailangan din ng tubig. Lahat halos nabubuhay sa tubig. Napakahalaga ang tubig. Sino ang gumawa? Sino nagbibigay? Mayroong bang tao na kaya na magano ng tubig? Wala. Kaya nga ang mga ito, ang mga binabanggit ng Allah sa Quran, napakarami. Paulit-ulit yung mga binabanggit ba yung biyaya niya? Di ba? Ito yung tulad ng sinabi ko. Kung ako lang ang nagbigay ng tubig sa inyo, ganito ganyan, nabuhay ang lahat ng mga nila dahil sa tubig. Ako naman nagbigay ng tubig.
Dapat sabihin, ako lang sambahin ninyo. Yun lang ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ako yung gumawa dyan, ako yung lumika sa tubig. So, ako lang ang sambahin ninyo. Bakit kayo sasamba sa mga rimulto? Wala namang binigay sa inyo. Bakit nyo sambahin yung mga araw? Bakit sambahin nyo yung mga baka? Bakit sambahin nyo yung mga kung ano ng mga sinasamba ng tao? Ano ba yung naibigay? Kaya binabanggit ng Allah sa Quran, ako ang nagbigay. Dahil ako ang nagbigay, ako lang ito dapat yung sambahin ninyo. Yun lang namin sinasabi ng Quran. Pakiusap. Pero bahala kayo, kung hindi kayo maniwala, inaatad na, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, paman sa'afal yu'min. Kung sino sabi ng gusto maniwala, paman sa'afal yakfur. Kung sino sabi niyang ayaw maniwala, ayaw maniwala. Pero tandaan ninyo, sabi niya, hindi ibig sabihin, pumili ka maniwala o hindi, okay lang. Hindi. Inna atadna lil kafirina. Inihanda namin sa mga hindi maniwala, impyerno. May babala sa dulo. Ibig sabihin, maniwala kayo sa inyo. Hindi kayo maniwala sa inyo. Pero yung hindi maniwala, hinihandaan namin ang impyerno. Yun lang naman. Napakan. So, kung walang tanong bro? Ay, sige. Manumpa sa mga bagay-bagay nila, kang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Pero tayo, kung manumpa tayo, dapat sa Allah. Sumpa man kay Allah, gano'n. Hindi mo pwede, sumpa man sa bundok na ito, hindi pwede. Sumpa man sa propeta, sumpa man kay ganito, hindi pwede. Pero si Allah pwede. Kaya nga, makita mo yung Quran, sumumpa siya sa watini, wazaytun, waturisin. Di ba? Zaytun ito ay halaman. Ay yung puno. Ang tur, bundok. Waturisin, turusin. Baladil amin. Sumumpa. Wal asri. Ang dami. Pero, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pwede siya sumumpa kahit kanino, kahit sino, kahit bagay, pwede. Pero yung tao, hindi pwede. Kapag gusto natin manumpa, kailangan sa Allah lamang. Sabi mo, wallahi, sumpa man kay Allah, natutuwa ang sinasabi ko. Sumpawan kay Allah subhanahu wa ta'ala, pupunta ako dyan. Mga ganun. Ay, hindi pwede. Kasala ka. Hindi pwede sumumpa. Sumumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-use ka naman ng sumpa. Gusto mo maniwala sila sa sinasabi mo. Di ba yun naman ang kadalasan ng bakit tayo gumagamit ng sumpa? Di ba yung parang para sabihin mo, totoo talaga yung sinasabi mo? Ay, oo! Halimbawa ganito, di ba nagpanaliwanag ko na ano nyo? Kapag mayroon, halimbawa, sabi ng isa, sino to? Ang pangalan brother? Abdulaziz, sabi ni Abdulaziz, sabi niya, kaya may utang ka. May utang ka. Oh. Ito, siya nagbibintang. Kaya Wais, sabi niya, Wais, may utang ka. Ngayon, anong gawin? Manumpa lang si Wais. Sabi niya, wallahi, wala akong utang. Wala na yun, tapos na. Ikaw, magkano ka ng ebidensya? Kasi ikaw yung nagparatang. Anong ebidensya mo? Si Wais, manumpa lang sapat na. Yun. Dapat kapag may manumpa na, sabi na wallahi, ay wag na, dapat maniwala ka na sinasabi niya. Alam niyo, iwan ko kung nabanggit ko rin, si Adam alayhis salam, alam niyo kung bakit siya napakain dun sa puno na pinagbabawal? Sumumpa si Satan, sabi ni Satan, wallahi, hindi kayo pinagbawalan maliban na lang para hindi kayo manatili dyan. Wallahi yung ginamit. Sabi naman ni Adam, kala ni Adam, gumamit ng salitang wallahi, sumumpa sa Allah subhanahu, totoo. Kaya pala si Satan. Yun ang bakit na kaya nga ginawa si Satan. Sinumpa siya ng Allah siya. Sinumpa dito lang.